Amen. Praise God. So, magandang umaga po sa bawat isa. And let's prepare our hearts and ourselves para sa gawain ng Panginoon. So, bago po natin simulan, though medyo late po tayo ngayon. So, bagong setup, bagong setup. Bagong setup sa ating simbahan. Pero, ayun, praise God. And bago po natin simulan, I just want to share 2 verses that is related. Actually, naging verse of the day po siya today. Ay, yung verse of the day po natin today and nung Wednesday. Amen. Kasi yung verse of the day po natin, sabi sa John chapter 1 verse 5. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Amen. Naniniwala naman po tayo no, na kahit anong tabo ng darkness or kahit gaano pa i-overwhelm ng darkness yung buhay natin or yung kadiliman, kaya-kaya puksain niya ng light. So, naniniwala din po tayo na kapag nagkasala tayo, hindi natin kaya itago sa darkness yon. It will be brought up to light then. Kasi doon, mas makikilala si Lord sa buhay natin na despite na na-overwhelm tayo bilang tao ng kasalanan, ng darkness, nandun pa rin yung hope ng light. Nandun pa rin yung liwanag ng Panginoon. And sabi dun sa Philippians chapter 4 verse 8, sabi diba? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Amen. Doon kasi natin mas ma-exercise na yung and mas ma-appreciate yung light na binibigay ni Lord, yung hope na binibigay niya sa buhay natin na despite na, yes, meron po tayong kanya-kanyang struggle sa buhay, meron tayong mga, sabihin na natin, tinatago natin sa darkness na kasalanan. Pero, ano namang imposible na we can change for the Lord. Amen. Kaya nga, it is always a bright new day every day. Kasi, there's always a chance. Every day is a chance with the Lord. Hindi lang siya 1 time, 2 times na kapag nagkasala ko, hindi Lord, gagawin ko na naman or nagawa ko na naman. No, hindi ganun si Lord. Kaya, let the light of the Lord shine upon us all. Amen? Amen. Yun. So, let's give our praise. Let's prepare our hearts for the Lord. Amen?
sa bawat isa, sa patuloy na pagpapala, sa patuloy na paggabay sa amin lahat. Oh Lord, Father God, Ikaw ay kumikilos sa buhay ng bawat isa, o aming Panginoon. Never kang nagkulang sa buhay namin. Kaya yan, O Lord, Father God, puspusin mo lamang ang aming mga spirito, O Lord, Father God, sa iyong presensya, O Lord. Ayan mo, Lord, na Ikaw ang aming hanapin sa umagang ito. Ikaw ang aming dakilahin sa umagang ito. Makausap ka, makapili ka, O Lord. Mayakap ka, O Lord, sa umagang ito, O Lord. Ayan mo lamang, O Lord, Father God, Ikaw ang patuloy na maging sentro at focus na. Yes, Lord. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Ikaw lamang ang
ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay mo'y tapat. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga ko, Lord God. Lord, nananas namin ang presensya na, Lord God. Nananas namin, Panginoon, kadakilaan ninyo, pagmamahal ninyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, Lord God, na binigay ninyo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Kayo po ang tunay na Diyos, Panginoon, noon, ngayon, at kailan pa man, Panginoon. Kayo lang ang nananatiling buhay, Panginoon. Kayo lang ang nanatiling dakila at makapangyarihan, Panginoon. Kayo lang ang nanatiling Diyos, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, as we sing praises and worship to you, Lord God, for you deserve all of this, Panginoon, Lord God. We surrender everything, Panginoon. We surrender our life, Panginoon, our work, Panginoon, our study, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinakilala niyo, Panginoon, kung sino kayo, Lord God. Pinakilala niyo noon, Panginoon, kung ano kayo dati, Panginoon. At pinakilala niyo pa rin, Panginoon, kung ano kayo ngayon, Panginoon. Na kahit kailan hindi kayo nagbabago, Lord God. Your promises, Panginoon, still stand, Panginoon. Your promises, Lord God. Ayun, Panginoon, patuloy at patuloy pa rin siya nagagawa, Panginoon. Patuloy at patuloy pa rin siya, Lord God, na nananatili, Panginoon. From generation, Panginoon, Lord God. We didn't expect, Panginoon, na lalaki ng Galagay Church, Panginoon, at to the point na aabot kami, Lord God, na mapuno, Panginoon. Hindi namin expect, Panginoon, na magsisimula siya, Lord God, sa maliit, Panginoon, Lord God, na siyang dinadalangin, Lord God, ng nauna sa amin, Panginoon, siyang dinadalangin, Panginoon, ng mga kanay, ng mga pastoral, Panginoon, at siyang dinadalangin namin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagpapalago, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagbibigay sa amin ng bunga, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa walang sawang pagsuporta sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi dahil sa inyo, Lord God, walang-wala kami ngayon, Lord God. Kung hindi nyo kami hinanap, Panginoon, sa buhay namin na sobrang dilim, Lord God, na hindi na namin alam yung gagawin, Lord God. Lord, hinanap nyo kami, Panginoon. Hinanap nyo yung nawawala na yung tupa, Panginoon.
Hinanap ninyo, Lord God, yung nawawala ninyong anak, Lord God. Hinanap ninyo, Panginoon, yung naliligaw ng anak, Panginoon, Lord God. At sa paghanap niyo sa amin, Panginoon, pinili niyo kami, Lord God, kahit hindi namin ito deserve, Panginoon. Pinili niyo kami gamitin, Panginoon, para ibahagi yung salita ninyo, Panginoon, tumugtog sa pangalan ninyo, Panginoon. Isigaw, Panginoon, yung mga mabuting bagay na galing lamang sa inyo, Panginoon, Lord God, hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang to, Lord God, na punong-puno na naman kami, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, ng hapag ninyo, Panginoon, ng presensya ninyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil matagumpay na naman, Panginoon, yung umagang to, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ito yung simula ng araw namin na magiging matagumpay na naman kami, Panginoon, hanggang mamayang gabi, Panginoon, Lord God, at hanggang bukas, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi nyo pinipigilan lumago, Panginoon, yung church na to, Panginoon. Hindi nyo pinipigilan, Panginoon, na madagdagan kami, Lord God, ng mga bagong kaluluwa, Panginoon, na siya naman talaga gusto ninyong gampanan namin, Panginoon, at gawin namin, Panginoon, Lord God. Panginoon, for all of these has a purpose, Panginoon. For our life has a purpose, Panginoon, Lord God. Minsan nandun na kami sa buhay namin, Panginoon, na gusto namin sumuko, Lord God. Pero nandun din kami sa buhay namin na may pag-asa pa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. And Lord, sa umaga ito, Panginoon, gusto lamang muli namin ibalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, lahat ng pwede namin bigay, Panginoon, yung buhay namin, Panginoon, yung oras namin, Lord God. Lahat ng ito, sinusurrender na namin sa inyo, Lord God. And again, Panginoon, we just surrender everything, Lord God, in your name, Lord God, in your name, hallelujah, Jesus. And this is we pray in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hindi na makita. Dito na tayo. Yan. Ito ang isang camera, nag-ayos ko nito.
Good morning po sa lahat. And, before we start our word, let us pray po. Yes, Lord Jesus, hallelujah, Lord Father God. Again, maraming salamat sa umagang ginising mo kami, Lord Father God, sa umagang dinala mo kami dito, Lord Father God, sa bahay sa Papa. Lord Father God, I pray that the word na ibabahagi mo sa amin, Lord Father God, ay may tanim sa puso namin, Lord Father God, and may mga bagong revelations na ipakita sa amin, Lord Father God, may mga lessons na matutunan kami, Lord Father God, sa buhay ni Philip, Lord Father God, and we pray na maging inspiration yung buhay ni Philip sa mga kanya-kanya namin. Lord, I pray for your wisdom, Lord Father God, I pray for your knowledge, Lord Father God, gamitin mo ako bilang lesson mo, Lord Father God, na ikaw yung makita nila sa akin, Lord Father God, at hindi ako bilang tao. Lord, again, maraming salamat for the opportunity to share your word, to share the gospel, Lord Father God, and to stand here in front of Lord Father God para ipakilala ko. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Kung nakikita niyo na po sa screen, bali yung word natin, again, syempre, we are tackling about the apostles' life. And for this week, ang apostle natin is si Philip. Amen. And ang title natin is Quest to See the Father. Why? Kasi in John chapter 10, tinanong ni Philip si Jesus. Ito po yung time na tinanong ni Thomas si Jesus. Sabi niya, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta, so hindi namin alam yung daan. Then ang sagot ni Jesus is, yun nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through me. Then sabi ni Philip naman, di Lord, ipakita mo sa amin kung sino yung Father. And that will be enough for us. Sabi niya gano'n. Diba na, ilan sa atin yung kayang sabihin yun kay Jesus na habang may sinasabi siya na no one can go to the Father except through me. Tapos sasabihin mo, edi ipakita mo sa amin si Father. Parang, ipakilala mo sa amin si Father, sino ba yung Father na tinutukoy mo? Hindi namin kilala kung sino yung Father na tinutukoy mo. Amen. And, ayun nga. After that, sabi ni Jesus na it is me na nakita mo and I am the Father. Parang through me, dapat nakikita mo na yung Father, sabi niya. And ayun nga, yung pointer natin dito, Philip the curious disciple. Why? Kasi ang sarap if nagba-Bible reading po tayo, if we are personally talking to God. Ang daming question. I myself, ang dami kong question kay Lord na parang, Lord, okay lang bang itanong ko sa iyo to? Lord, okay lang bang naiisip ko to? Lord, okay lang ba na nafe-feel ko to? Na ang daming questions na parang, Lord, is it okay for me to think this way? Lord, is it okay for me to feel this way na hindi ba ako nag-overstep bilang anak mo? Parang, sabi ko nga, is it okay na sometimes we link ourselves as God, not God as God, but since we are created to the image of God, parang, kung ako si Lord, yung mga ganong bagay na, kung ako si Lord, ganito, ganyan. Kung ako si God, ganito, ganyan. Kung ako si Jesus, ganito, ganyan. Parang inisip ko, okay lang ba na ina-address ko yung sarili ko? Kung paano ko i-address si God. So, mga ganong curiosity, then, ayun nga, then biglang sinabi na lang ni Philip na, Lord,
show us the Father. Diba? Na ang dami-daming tinuturo ni Jesus, hindi niya naman pinapakilala sa atin kung sino si Father. Siguro yun yung iniisip ni Philip, di ba? In the previous teaching ko, nung Sunday, di ba, na naturo naman kung gaano makwenta si Philip, di ba? To the point na si Jesus tinetest na siya. Parang hindi mo alam kung pinagtitripan ba siya ng Jesus o hindi. Na parang, Philip, nakita mo yung 5,000 papakainin natin yun. Ano kaya pwede natin gawin? Diba? Alam ni Jesus na nangingwenta na agad si Philip. Alam ni Jesus na nag-iisip na agad si Philip ng mga possibilities. Diba? Kaya ang sagot doon ni Philip is at least half month of wage. Baka nga kulang pa yung kalahating buwan na kita para kakainin yung 5,000 na yun. Kumbaga, wala pang sinasabi si Jesus, nag-iisip na si Philip. Hindi pa siya tinatanong ni Jesus, nag-iisip na si Philip. Sabi ko, Lord, minsan ganito rin kami. Parang, before kami lumapit sa'yo, ang dami na namin inisip na bagay. Before kami lumapit sa'yo, before kami humingi ng sagot sa'yo, meron na rin kami sagot sa sarili namin. Diba? And, ayun nga, at that time naman, wala sa kanila yung parang nakafocus sila kasi sa Messiah. Nakafocus sila kay Jesus that time. Sa atin kasi kilala natin si Father kung sino yung Father na tinutukoy ni Jesus. Kasi maliit pa lang tayo, ang kilala natin is si God the Father. Amen. Pero si Jesus, nung dumating siya, lagi siyang nagpo-pertain kay Father. Si Philip, sino ba yung Father na yan? Ituro mo naman sa amin. Kakilala mo naman sa amin. Amen. And, ayun yan. Sabi sa John chapter 14, verse 9, ayan. Anyone who has seen me has seen the Father. Again, dito po, pinapakita ni Jesus yung how the Holy Trinity works. Diba na they are three personas united in a one entity. Na anyone who has seen Jesus has seen the Father. Na everything na ginagawa ni Jesus, yun din yung gagawin ni Father. Kung anyone or anything na lumalabas kay Jesus, galing din kay Father. Amen. Kumbaga, hindi mo sila pwedeng ipag-separate na si Jesus lang yung makakagawa neto, si Father lang yung makakagawa neto. Hindi sila ganun. Everything na ginagawa ni Jesus, everything na ginagawa ni Father, kaya nilang gawin pareho. And, ayun nga, kasi ang tanong ni Philip parang, hinahanap niya yung identity ng Father na yun. Hinahanap niya na, Lord, ipakita mo sa amin yung Father na yun, and it will be enough for us. Kasi kung mapapansin po natin ang teachings ni Jesus, pag nagbabasa po tayo ng Bible, lagi niyang binabanggit si Father. Lagi niyang binabanggit yung plan ni Father. Diba? Lagi niyang binabanggit kung ano yung gagawin ni Father. Diba? So sa inyo po ba, kung kayo nasa sitwasyon ni Philip, maiisip niyo ba yung bagay na yun na si Jesus yung nandito, si Jesus yung Messiah, but still, sino yung binabanggit niyang Father? Parang, hindi ba siya na yung siya na yung Messiah ang binabanggit nila sa Scriptures? Di ba siya na yung hinihintay naming Messiah? Ngayon nandito na siya, sino naman yung binabanggit niyang Father? Amen. Siguro ganun yung tumatakbo sa isip ni Philip that time. Then, ayun nga, ang sarap lang na yung 12 apostles, may kanya-kanya silang identity. And yung identity na napunta kay Philip is yun nga, yung makwenta, yung curious na disciple na parang hindi naman
nagbawal si Jesus na, bawal kayo magtanong sa akin, bawal kayo humingi ng clarification sa akin. Kung ano yung sinabi ko, yun na yan. Wala naman siyang sinabi na yan. Diba? Si Philip, nagtanong siya kay Jesus. He wants understanding. He seeks understanding sa word. Diba? Tayo ba kapag nakabasa tayo ng isang Bible verse, okay na sa atin yun? Nasa-satisfy na ba yung understanding natin? Diba? Na parang, yan, nabasa na natin. Jesus will. Naintindihan mo, diba kung bakit siya nag-sweat? Amen. Bakit umiyak si Jesus? Naintindihan na ba natin? Hindi. Then we are asking again God, or babasahin natin yung buong storya para maintindihan natin, para maunawaan natin. So, ganun din yung buhay ni Philip. Nahihirapan siyang intindihin, or gusto niya pang mas maintindihan yung salita ng Diyos. That's why he is asking. Tayo po ba? Nagtatanong tayo kay Lord for clarification. Every time na may prayer tayo, every time na may queries tayo, every time na may tanong tayo kay Lord, tinatanong lang ba natin siya ng isang beses? Or kinukulit natin siya? Amen. Marami sa atin dito yung nangihingi ng signs kay Lord. Diba? Yung signs na yun, hindi lang naman isa yung hinihingi natin. Minsan tatlo. Minsan lagpas pa sa tatlo. Diba? I, for one, hindi ako nasasatisfy sa isa lang, sa tatlong signs lang. Parang, ang hirap, especially right now na parang at the back of my mind, iniisip ko, Lord, sa'yo ba talaga galing to? Baka naman ginagamit lang to nung kalaban para guluhin yung paniniwala ko sa'yo. Parang, baka pinapakita niya lang na galing sa'yo ito. Pinaparamdam niya lang na galing sa'yo ito. So, yun nga, I kept asking for signs. Pag nahingi ako ng signs, hihingi ako ng signs kung yun ba yung signs na galing kay Lord. So, wala, nakarelate lang ako sa kanya parang, tawag niya to, there's nothing wrong with asking questions. There's nothing wrong with asking clarifications. Diba? There's nothing wrong na humingi ka ulit or humingi ka ng explanation. Amen. Kasi yun yung gusto ni Lord eh, yung parang ma-curious ka sa Kanya, hanapin mo pa siya, kilalanin mo pa siya. Amen. Kasi kung kilala natin siya, kung kilala natin siya, wala tayo ngayon dito ngayong umaga. Amen. Natutulog na lang tayo. Amen. And, ayun nga, na-amaze lang ako na, kasi, the way Jesus teach is, hindi siya direct lagi. Na parang, pag nagtanong ka, anong sagot sa 1 plus 1? Ganito kasi yan. Yung addition kasi, ganyan. Ang dami pa niyang sasabihin na hindi niya directly sinasagot yung tanong. Ganyan. Parang ito ngayon kay Philip, di ba? Sabi niya, Lord, show us the Father. Then, ang sagot sa kanya is, anyone who has seen me has seen the Father. Diba? Parang mapapaisip ka, ha? Paano? Paano ka naging Father? Pwede bang i-explain mo ba sa amin? Ganyan. Diba? Sabi ko, Lord, minsan talaga nakaka-confuse yung mga sagot mo. Minsan, yung sagot mo talaga bitin para mas lumapit pa kami sa'yo. Diba? Parang yung tanong lang din ni Thomas. Paano namin malalaman yung daan kung hindi namin alam kung saan yung pupuntahan? Diba? Tapos ang sagot na naman ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Parang, ano yung Lord, dadaanan ka namin? Parang, wala, ano lang talaga siya. If you're not really into studying the life of Jesus, or you're not really into reading the Bible, getting to know God, di ba? Parang,
mahihirapan kang intindihin. Diba? Mahihirapan kang intindihin yung mga sinasabi niya. Yun nga, here comes Philip. Yung identity ni Philip. Huwag tayong mahihiyang magtanong kay Jesus. He is our friend. And, faith beyond sight. Ayan. Why? Kasi, nung sinagot na ni Jesus si Philip na, anyone who has seen me has seen the Father. You just have to believe what I say. Diba? Parang, tinanong mo ako kung sino yung Father, sinagot kita, and you have to believe it. Diba? And ganun tayo nabubuhay ngayon. We read the Bible, we pray, then we believe kung ano yung nabasa natin sa Bible. We believe on what we have prayed on. Amen. So ganun din si Philip. Parang, nung gumagawa po ako ng word, parang, Lord, ano po bang kukunin ko sa buhay ni Philip? Kasi sobrang hirap po talaga gawa ng word ng pag-apostles lang. Kumbaga yung buhay lang nila. Kasi it's, parang 3 years lang yung ministry ni Jesus, then hindi naman yung 3 years na yun. 33 years yung bawat apostle. Hati-hati sila doon. Diba? Na parang, ang scenario lang is, nung time na tinawag sila ni Jesus, nung time na nakita sila ni Jesus, then kung sino lang sila, kung taga saan lang sila, then okay na. Tapos then naka-address na ulit sila lahat, di ba? Sa the disciples of Jesus, the 12 disciples, ganyan. Jesus sends the 12, ganyan. Parang hindi mo sila ma-breakdown kung ano yung mga pinagagagawa nila sa ministry nila habang kasama nila si Jesus. Then may mababasa ka pang isang Philip na siguro. Opo, ayan, si Philip the Evangelist. Ito po si Philip na disciple ni Jesus. Parang, then, nireview ko, nag-research na naman, parang magkaiba sila. Parang, ayun. Lord, parang mas madaling gawa ng word yung Philip the Evangelist eh. Parang may mas word ako makukuha dun kasi ang goal niya is to evangelize eh. Di ba? Na parang, tas ang amazing pa kasi nag-transport mo siya after niya mag-baptize ng isang eunuch. Di ba? Parang mas okay yun ni Werner. Ayun na parang, ano pa bang makukuha ko sa word or sa buhay ni Philip? Nandun na yung makwenta siya, nandun na yung curious siya. Diba? Then nga, I stumbled on this chapter sa John na he questioned God. He questioned Jesus. Lord, pakita mo sa amin si Father. Then ang sagot sa kanya ni Jesus, yun nga, anyone who see me has seen the Father. Then, sabi niya dito sa John chapter 14, verse 10 to 14, sabi ni Jesus, do you not believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me, who is doing His work. Believe when I say that I am the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me anything in my name, and I will do it. Amen. And, diba, parang ang gulo, sabi ni Jesus, I am in the Father, and the Father is in me. Doon sasabihin niya. Kasi pupunta ako sa Father. Parang, akala ko ba ikaw na si Father? Akala ko ba nasa iyo na si Father? Bakit pupunta ka ngayon kay Father? Diba? Kung ganun natin siya babasahin, kung ganun natin siya intindihin, mahihirapan tayo. Kaya we need to believe it. Diba? Faith beyond sight. Hindi mo na kailangan makita, hindi mo na kailangan usisahin pa, maniwala ka na. Have faith in Jesus.
Then sabi nga ni Jesus dito na maniwala ka dun sa mga nagawa niya. Kasi we cannot deny the miracles na ginawa ni Jesus. Hindi ma-deny ni Philip kasi nakita niya, nangwenta siya na kung gaano kalaki yung gagastusin just to feed the 5,000. Pero nagawa ni Jesus na hindi siya gumagastos. Diba? Nakapagpagaling si Jesus, hindi ma-deny ni Philip. Diba? Ganun din sa buhay natin. Na hindi natin ma-deny yung mga nagawa ni Jesus para sa buhay natin. Para sa mga taong nakapaligid sa atin. That's why we are here right now, believing in His words. Right now, yung faith natin nagiging stronger. Hindi dahil sa nabasa natin sa Bible, hindi dahil sa knowledge na meron tayo about Jesus, about His miracles, about the Father, but the evidence of His word. Amen. Yung mga pinag-pray niyong sinagot niya. Yung mga pinag-pray niyong in Jesus' name na sinagot niya. Yun yung evidence ng paniniwala natin sa Kanya. Yun yung evidence na hindi ka na kailangan pilitin ni Jesus na maniwala ka sa Kanya. Kasi yun na yung fruit ng paniniwala. Amen. And, ayun po, as we close, ayun, gusto ko lang i-share na let's live a life like Philip, na ang legacy na iniwan niya is a life who seeks understanding, who seeks meaning in life, who seeks meaning in the Word of God. Hindi lang siya matatapos na parang, okay Jesus, narinig ko na yung salita mo. Okay Jesus, kailangan namin i-share yung gospel. Okay Jesus, kailangan namin mag-win ng souls. You have to understand why you need to win souls. You need to understand why you need to share the gospel. You need to understand why you need to believe in Jesus. You need to understand why you have to put your faith in Him. Amen. And, ayun nga, hindi lang kay Philip, pero sa lahat ng disciples. Amen. Tapos tatanungin, even ba si Judas, we need to be inspired by him. Yes po. Kasi the life of Judas, sinunod niya yung scripture. Amen. I'm not saying na manloko ka. I'm not saying na you have to betray someone. But we have to follow Jesus' teachings. We have to trust Jesus. We have to put our faith in Jesus. Amen. We still have, I think, sabihin natin 6 weeks. And there are 6 more apostles. And let us be excited kung ano pa yung mga characteristic ng bawat apostles na yun. And right now, gamitin natin yung buhay ni Philip na nagtanong siya, na-curious siya. He wants to understand what is behind those meaning. What's behind of those words ni Jesus. Amen. And ayun lang po. As we end, let's pray na the heart of Philip, yung hindi siya mahihiyang tanongin si Jesus, hindi siya mahihiyang diretsyonin si Jesus na, Lord, sino ba yung tinutukoy? Amen. Ganun din tayo. Okay. Lord, ano ba itong pinapakita mo sa akin? Ano ba itong sinasabi mo sa akin? Amen. Bakit hindi ko maintindihan? Baka pwede mo akong samahan. Baka pwede mo akong turuan. Naguguluhan kasi ako. And, ayun yun. As you sing this song, diba na parang napakabuti mo.
We believe in God. We believe in God's goodness. We believe in God's kindness. No question asked. Naniwala lang tayo sa Kanya. Amen. Amen.
for the love, Lord Father God, na binibigay mo sa amin, Lord Father God. For this morning, Lord Father God, na dinakaroon sa bahay, Lord Father God. For the life of Philip, Lord Father God. For the life of Apostle Philip, Lord Father God. That you have trusted him so much, Lord Father God. Nagtiwala ka sa kanya, Lord Father God. Naniwala ka sa kanya, Lord Father God. Among the apostles, Lord Father God, si Philip yung hinanap mo, Lord Father God. And Lord, just like how you trusted Philip, alam mo agad na nag-iisip na siya ng solution, Lord Father God. Di mo pa man siya tinatanong, Lord Father God, on what to do, Lord Father God, or what needs to be done, Lord Father God. You know that Philip has a plan, Lord Father God. You know that Philip is thinking about solutions, Lord Father God. Lord, I pray, Lord Father God, na magkaroon kami ng heart ng tulad ng Philip, Lord Father God. Sa mga sitwasyon namin sa buhay, Lord Father God. Yung tiwala na meron kami sa Lord Father God. Yung paniniwala namin, Lord Father God, na dadating pa lang yung problema, Lord Father God, may answer ka na, may solution ka na for that problem, Lord Father God. You have just have to look for you, Lord Father God. Kailangan ka lang namin hanapin, Lord Father God. We just have to seek for your presence, Lord Father God. We just have to seek for your kingdom, Lord Father God. And all these things, Lord Father God, all the things that we have asked, Lord Father God, will you answer, Lord Father? Lord, maraming salamat kasi tinuro mo sa amin, Lord Father God, na okay lang magtanong, Lord Father God. Okay lang manghingi ng clarification sa iyo, Lord Father God. Okay lang manghingi ng explanation sa iyo, Lord Father God. Na okay lang tanungin yung mga salita mo, Lord Father God. Na okay lang humingi ng tulong sa iyo, Lord Father God, to understand your word, Lord Father God. I pray that everyone na nakakarinig right now, Lord Father God, yung puso nila, Lord Father God, hindi na mahiya sa iyo, Lord Father God. Hindi na sila magdalawang isip na tanawin ka, Lord Father God. Hindi sila magdalawang isip na kausapin ka, Lord Father God. Especially for those people, Lord Father God, na nahihirapan na hindi ka communicate sa iyo, Lord Father God. Yung mga taong madalang ka kausapin, Lord Father God. I pray that right this moment, Lord Father God, magkaroon sila ng courage to speak with you, Lord Father God. Just like how we ask you a question, Jesus. But when he asked for you to show them who is the Father, and that will be enough for them. Ganun kami, Lord Father God. Ganun din kami, Jesus. We just need to feel your presence. We just need to hear your words. We just need to feel your love for us, Lord Father God. And that will be enough for us, Lord Father God. Lord, maraming salamat for your comfort, Lord Father God. For your guidance, Lord Father God. Sa pagyakap mo sa amin, Lord Father God, sa tuwing iniiyak namin yung mga problema namin, Lord Father God. Kasi we know there are greater things na mangyayari pa, Lord Father God. We cannot comprehend what's in store for us, Lord Father God. But we trust in your name. We trust in your name, Lord Father God. And you have prepared a table for us, Lord Father. Sa table na yun, naghihintay ka. Maraming salamat for your goodness, Lord Father. From beginning to the end, Lord
Father God. You are good. You are kind. From beginning, up until the end, Lord Father God, hindi ka nagbabago, Lord Father God. Ikaw yung Diyos na nagmahal sa amin, Lord Father God, kung simula. At ikaw pa rin yung Diyos na magmamahal sa amin, Lord Father God. Kahit ilang ulit kami tumalikod sa iyo, Lord Father God, still you are waiting for us, Lord God. Thank you, Lord Father. Dahil love mo is limitless, Lord Father God. Yung love mo endless, Lord Father God. Yung love mo eternal, Lord Father God. Yung love mo is unconditional, Lord Father God. Maraming salamat. Na hindi namin kailangan mag-seek ng love sa ibang tao, Lord Father God. Kasi yung love mo is more than enough for us, Lord Father God. Gaya ng sinabi ni Philip, it will be sufficient for them, Lord Father. Just for them to see, Father. But for us, Lord, it is more than enough for us. Na maramdaman namin yung presensya mo, maramdaman namin yung pagmamahal mo, Lord Father. Maraming salamat sa pagpili sa amin, sa paghanap sa amin, sa pagtawag sa amin, Lord Father God. Sa paghila sa amin pabalik sa iyo, Lord Father God. Maraming salamat, Lord. And Lord, we pray sa mga dadating pang linggo, Lord Father God, at ikilalanin pa namin yung mga boses sa Lord Father God. Mas makilala ka pa rin namin. Hindi lang yung buhay ng mga apostles, Lord Father God, pero yung greatness mo sa buhay ng bawat isa. And at the end of the day, Lord Father God, is may taas namin yung manan. Mag-glorify namin yung manan. Again, Lord, maraming salamat para sa umagang ito, Lord Father God, na kami nagkakita mo, Lord Father God, para marinig sa tabo, marinig ko pa mo. Maraming in Jesus' name, we pray. Amen. Ayun. Para po sa ating reflection question, ayan. Isang tanong lang siya. Just like Philip, ano yung tanong mo ngayon kay Jesus? If you have anything to ask Jesus right now, it is your time to ask Jesus. Good morning po sa lahat. Yung question po natin ngayon, ano? Gusto mo? Amen! Praise God. Nakakagising naman tong mic na to. Ayun, so anong gusto kong itanong kay Jesus? Lord, ba't ako? Joke lang. Joke lang po yun. Hindi, ayun. So, para ang pinaka-main question ko lang siguro kay Lord, siguro katulad lang din ng sa preaching kanina. Lord, kasi nandun pa rin po tayo sa face natin sa buhay natin as long as lumalakad tayo bilang mga Kristiyano. Meron po tayong question sa sarili natin na Lord, tama pa ba yung nilalakaran ko? Yan. Parang heart check po. Kasi, ayun nga, although sabihin natin, katulad nga na sinabi kanina ni Brother Kyle na the enemy can deceive us sa ginagawa natin na akala natin binabless tayo ni Lord. Akala natin kay Lord galing. Tapos maya-maya, hindi nga pala. So, paano natin ako bilang tao, syempre, parang lalakaran ko lang po kung ano yung inutos sa akin ni Lord. And the Lord, ipapakita niya naman sa buhay mo kung lalakaran mo na tama.
Kasi hindi niya hayaan na mawala ka sa Kanya, mawala ka sa kung ano yung commitment mo with the Lord. Hindi ka niya ilalayo sa Kanya, ilalapit ka Kanya lalo sa kung ano yung pinapagawa niya sa Kanya. Kaya yun yung gusto ko laging itanong kay Lord na, Lord, tama ba to? Para kagabi lang po, konting sharing lang po, ayun. Medyo meron kaming diskusyon ni Mama. Natutuwa lang po ako kasi, hindi siya diskusyon na parang nagtatalo kami ni Mama or hindi. Parang observations, ano pwede namin ipag-pray, ano pwede namin, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? So, questions after questions after questions. So, tapos sabi ko na lang din kayo, panoorin mo yung share kong video sa gano'n. Parang magandang panoorin ng movie na it's about a church na silang member. As in, konti na lang sila, tapos magkakilala sila. Tapos, nagtatanungan sila, bakit wala tayong mga members? Ganon. So, it's another heart check, sabi ni Jesus na, your place is beautiful. Parang, ang ganda ng lugar nyo. Pero kasi, kaya walang tumatagal dito kasi prone to judgment kayo eh. Parang papasok pa lang yung tao, ginajudge nyo na. Parang, hindi to belong sa atin. Hindi. Kasi yung, kung quick overview lang po dun sa parang movie na yon. Yung mga members po kasi doon, talagang formado po. As in, naka-coat, naka-tie. As in, yung formal na formal po talaga. Tapos parang kapag yung papasok sa naka-t-shirt lang, naka-short, or naka-pantalon lang na maong, gano'n parang, bakit ganyan suot mo? Or di mo muna pwede papasukin. So, heart check. Yun po yung itatanong ko talaga kay Jesus. Parang katulad lang sa church na yun. Kasi, yung church, hindi po yung lugar, di ba? We are the church. Tayo So, we are one body, many parts nga po. So, kailangan po talaga na always have the heart check nga po na yun tatanong ko, Lord, am I still aligned doon sa pinapagawa mo? Kasi, kung hindi, Lord, kunin mo na lang yung mga meron ako. Parang ganun po kasi yung yung conviction ko sa sarili ko na, Lord, tama ba to? Lord, tuloy ko ba to? Despite na parang, alam mo yun, hirap ka na sa pag-decide. Ano ang pipiliin ko? Parang, syempre, kung na-question mo din na, ang hirap kasi, paano ba yun? We are going against the flow of the world. So, kapag meron tayong mga ang tawag dito, hindi ko na siya pwedeng sabihin compromise sa world. Kasi technically, dapat wala naman talaga tayong nako-compromise sa world. Sa ministry or sa Lord lang talaga tayo nagko-compromise madalas eh. Na, ayun nga, yun, doon umiikot yung questions ko lagi kay Lord. Lord, tama po ba? Align pa ba ako doon sa pinapagawa mo? Ayun, continuously, repetitive, gano'n yung mga battles ko. Pero, praise God kasi, kahit pa paano, nandun pa din yung guidance ni Lord na pinapakita niya na lakad lang, katitigil. Tapos kapag, kasi dumadating din naman po yung time sa akin na, napapalo din ako ni Lord kapag, lumilipo ka na. Ayun, so, another sharing doon is yon yung paano ba yun? Hindi naman kasi talaga nagalit si Pastor Noah last Sunday na lagot sa akin yung mga natulog. Isa po ako sa natulog nung pero ayun po, kasi medyo nahilo na po ako after nun na ang tawag dito, nung after ng praise and worship. Pero syempre, napalo pa rin po na pumunta ka ng Don Watch para matulog. Sakit. Pero ayun, isa yun sa mga palo din ni Lord na, di ba yung Don Watch parang niremind ako ulit ni Lord na, diyan ka ulit na nag-heart check eh. Hindi lang Wednesday, hindi lang Sunday, pati Don Watch. Parang hindi makat yung pakipag-communicate ko with the Lord despite the busy schedule, daming ginagawa yan. Pero ayun, Lord, am I still aligned dun sa purpose mo and sa will mo? Ayun lang naman po yung gusto kong itanong kay Jesus. To God be the glory po. Maraming bait. Pinagkaita ko Ayun. Sa akin, lagi ko lang din sinasagot.
Kung hindi ganyan yung tanong, sasagot ko kay Lord, Lord, pwedeng payakap. Ayun. Tawag dito, kahapon naranasan po namin si Lord eh. Sa live group po namin. Kaya hindi ko alam kung yun pa din ba yung tatanong ko eh. Kasi niyakap na kami kahapon. Praise God. Ayun. Pero kanina nandito ako nagkano. Ano ba pwedeng tanong kay Jesus? Ayun. Halos same lang po nung kay Kuya Mark. Ano po, tama pa ba? Ayun. Parang tawag dito. Pinaka-challenging po kasi sa akin ngayon is like sa family kasi minsan may gusto silang may uutos sila na ano yung ang hirap pagsabayin ng ministry tsaka sa family. Kasi tawag dito, ano yun eh, parang minsan nagiging hugot ko na din na nagiging hugot ko na din kay Lord yung Lord, kailan kaya nila ako may intindihan, no? Parang gano'n. Kasi like nag-a-adjust sa kanila. Hindi ka naman galit. Pero alam mo yung may ganun ka ng hugot na pag hindi mo sinunod, sasabihin sa'yo na na inisip mo lang sarili mo. Parang, ang hirap din kasi. Gano'n. Pero ayun, hindi ka na lang nagagalit eh, kasi pag nagalit ka, ikaw din nababurden eh, di ba? Kaya tawag dito, kaya yun yung gusto ko talaga itanong kay Jesus na pwedeng payakap kasi like kapag yun, naranasan mo naman yung burden, hanap ka na naman ng kakampi mo eh, Lord, pwedeng payakap, ganun. Tapos more on like, kung kami nag-usap ni Lord, praise and worship, ganun. Kasi, ayun po, mas nararamdaman ko sa Lord through songs, ganun. Kaya yun po yung gusto kong tanong kung ako si Philip din. Ayun lang po sa akin. Mimi. Meron pala. Ang lakas nga. Praise God. Ay, Ang lakas nga. Layo. ayan, just like Philip, alam gusto mong itanong kay Jesus. Besides dun sa mga sinabi nila na is it your will, is it your purpose? For me, ano na lang? What's the purpose? Kumbaga, why? Parang ganyan. In areas of parang like, Lord, anong purpose? Bakit ko pinagdadaanan tong bagay na to? Parang ganun. So, specifically, as of now, ayan, sa physical area ng buhay ko, like, yun talaga yung pinaka-struggle ko ngayon. Like, sobra na akong nahihirapan na physically in a way na nagising na every morning na hindi okay yung pakiramdam. Parang gano'n, like, Lord, kailan darating yung araw na magiging normal ako. Gano'n, so, very limited. Sobra akong na-frustrate, sobra akong na-disappoint na, you know, I can do better things, I can do much, I can do more para kay Lord, pero sobra po akong nalilimitahan physically. So, ayun, like, ngayon, nahirapan akong all out, mag-praise and worship kay Lord just because I'm having this
rhinitis ka every morning, kaya hindi rin po ako maka-attend ng dawn watch. Parang umaga na lang, tuwing Sabado, naka-schedule po yata siya. Naka-schedule po yata siya every morning. Like, every Saturday. So, lagi po akong na-convict personally. Kasi, this is one of my ministry na ako po yung head kasi under ito ng intercessory together with the prayer night. So, it's a conviction for me na ikaw yung head tapos wala ka. Mga ganong instances po. So, ayun. Hindi ko alam anong gagawin pa, but I just always choose to surrender kay Lord lahat. And hanggat kaya ng katawang lupa, hanggat kaya ng katawang lupa, I do my best for the Lord as of now. Kaya kung hindi niyo po ako nakikita sa mga ibang fellowships and such, for now, ito na yung best. For now, ito na yung best na kaya kong ibigay para sa Panginoon ngayon. And, si Lord na bahala. No matter what people think of, kung ano man yung nangyayari. Ay, bakit wala si Ate Mika ganyan? Bakit hindi na siya ganun ka-active like before? Bahala na si Lord. Kasi, like, si Lord na lang siguro mag-explain. Ayan po. Basta ngayon, ayan, yun yung gusto kong itanong kay Lord. Anong purpose? Although, in general, no, alam naman na natin, para mas mapalapit kay Lord, para mas maging stronger yung faith, para mas lumalim yung relationship kay Lord, mga ganyan. But in a sense na, like, parang, bakit hindi natatapos? Parang gano'n. So, yun lang naman po ay I'm still thankful of the Lord kasi nandito pa rin ako and may purpose pa rin siya sa buhay ko kahit na ganun po yung nangyayari. So, sa mga hanggat malakas po tayo, hanggat kaya natin mag-serve kay Lord, let's do our best for the Lord. Yun lang po. Sorry. Good morning po. Morning. So, ayun, sa akin naman po yung if ever na ako si Philip, tapos may gusto akong itanong kay Jesus. Lagi ko po rin siyang tinatanong every time na may nangyayari para sa akin. So, yung tanong po na yun, Lord, part pa rin ba ito ng plano? Ayun, o kaya yung minsan, Lord, naka-inline pa rin pa ba ako sa proseso? Ayun, kaya, ayun po, parang sobrang daming, sobrang daming pwedeng maging distraction para mawala ako dun sa line, para mawala ako dun sa tinuturo ni Lord na way para sa Kanya. Pero, ayun nga po, knowing na maraming pangyayari and maraming pwedeng maka-apekto dun sa mga, para sa akin, walang na yun sa emotions. Ayan, and syempre sa mga iba't ibang pangyayari tulad ng mga problema. So, ayan, parang pwede siyang maging cause ng paghiwalay ko dun sa line na tinuturo sa akin ni Lord, sa daan na tinuturo sa akin ni Lord. Kaya, ayun, parang gusto kong itanong kay Lord na, Lord, tama pa ba itong nilalakaran ko?
tama pa ba na nandito ako? Yung path na tinatahak ko, papunta pa ba talaga ito sa'yo? So, ayun, parang ayun, parang ayun yung gusto kong itanong kay Jesus sa mga oras na to. Kasi, ayun nga, lahat naman po tayo, may pinagdadaanan. And ayun nga, yung mga pinagdadaanan din natin na yan, pwedeng mag-cause sa atin ng negative emotions. Tapos ayun, parang pwedeng mag-lead sa atin na tumaliwas sa way na provide ni Lord. So ayun, parang ayun pa yung para sa akin. Gusto ko itanong kay Lord ngayon. So, Lord, tama pa ba tama pa ba itong ginagawa ko? Ayun lang po. Thanks God. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ang gusto ko naman po ay tanong kay Lord. Dalawa. Una, bakit ganon sila? Yung pangalawa naman, secret po. Yung pangalawa naman po, kagaya din po ng iba. Meron po kasi akong pinangahawakan yung Proverbs 19:21 na kahit anong plano nating mga tao, plano pa rin ni Lord yung masusunod. And ayun, patuloy ko pa rin siyang pinangahawakan, pero ang tanong ko ay, hindi tanong, gusto ko sabihin kay Lord, Lord, sana tama to. Yung mga decision ko na alam ko and nahihingi ko sa'yo and pinag-pray ko sa'yo. So, yan na po. Carlet. Yun po, magaling po sa lahat. Yung tinatanong ko po kay Lord is, am I in the right path, Lord? Or am I in your path, Lord? Kasi, konting sharing lang, kasi this college, although hindi ako mukhang college, pero college na ako. Yun, parang kasi gusto ko na mag-take ng year gap. Then, pero gusto ko mag-take ng year gap, pero nag-enroll ako sa ibang school. And then, for, assurance, just, yun po. Tapos po, lumabas po yung result. Then, naano po ako sa list. Tapos, sinabi ni Kuya Mark, sabi ni Kuya Mark, Carlet, sign na yan. Sign na yan ni Lord sa'yo, mag-aral ka. Amen. Yun po, pero, praise God pa rin po kasi, ayun, si Lord, binibigyan pa rin ako ng guide. Amen. Yun lang po. Part. Praise God. Scar? Tapos na daw kasi. Yung mga youth pa. Si CJ. Si Car daw. Amen. Morning. Ayun na po. Na-block ko yan. Ang gusto naman mo kay Jesus. Actually, madami akong tanong sa kanya, pero there's one question na lagi kong tinatanong sa kanya na talagang yun yung pinaka-main. Lord, worth it ba yung ginagawa ko ngayon? Although ang daming sign na pinapakita ni Lord na worth it siya, pero sa sarili ko lang talaga na parang dinideclare ko sa sarili ko na hindi siya worth it. I don't know ba't ko nakikita ang ganda yung mga bagay na ang ganda naman para sa akin. Pero
ulit-ulit ko tinatanong kasi overthinking, di nawawala. So, andun ako ngayon andun yung tanong ko lagi. And, Ayun, andun yung tanong ko lagi sa kanya kasi every time may ginagawa ko, feel ko hindi worth it. Like, may gagawin akong bago na hindi ko pa na-encounter and ayun, nagagatatanong kung worth it, parang hindi ko siya pinag-pray agad, parang Lord, ready ba ako sa ganitong gawain? Pero, hindi ko tinatanong kung worth it ba siya. Although lahat naman ang plano ni Lord is worth it. So, andun po, worth it ba yung ginagawa ko? Ayun po. Sino po next? Tayo na lang po. Sa akin naman, ayoko talagang umarap sa camera dahil nakapambahay lang ako. And wala akong maisip na question ngayon kay God. Wala talagang ma-generate. Ang tanging masasabi ko lang is, gusto ko lang magpasalamat kay God dahil He finally granted yung matagal ko ng pangarap na makapasok sa trabaho na gusto ko, sa kumpanya na gusto ko. Ayun, malaking bagay sa akin yun dahil ang tagal ko ng pinapangarap na finally binigay niya na sa akin. Actually, sa totoo lang, hindi ako yung lumapit para mag-apply. Pero yung company mismo yung lumapit sa akin para ibigyan ako ng opportunity na ma-interview. And sa 3 client, at least may isang nagpasa sa akin. Kaya maraming salamat lang, Lord. Salamat dahil magkakaroon ng mas maganda na yung buhay ko dahil mas siyempre maganda company, mas maganda sahod at mas maganda yung schedule. Magagawa ko pa yung iba kong mga pinag-aaralan dahil mas konti yung oras ng pasok. Maraming salamat. Ayan. Actually, same lang din kay Kuya dyan. Wala talaga akong maisip na question na itatanong ko pagdating kay Jesus. Parang feeling ko pag nakita ko siya na lang yung ma-overwhelm ka na lang ng feelings mo. Tapos, papa-worship ka na lang. Setting ko, yan. Ano lang sagot ko. For me, yet, yet. No question asked. Gusto ko munang makinig ng gusto ko muna siyang pakinggan kasi parang feeling ko palagi ako na lang yung nag-gaganon. Parang wala nang receive. Wala na akong naririnig sa kanya. Parang one-way communication. Pag ganun. Kaya gusto ko pag ganun. I just want to absorb lahat ng sasabihin sa akin. Lahat ng word niya, every word. Ayun yun sa akin. Ayun lang. Morning po. Ang lakas, grabe naman po. Siyempre, good morning sa Panginoon. Yung reflection, ano ang gusto mong itanong kay Jesus?
Ano gusto ko itanong? Kagaya ng karamihan, Lord, tama pa ba yung nilalakaran ko? Tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi kapag nagtanong ka para sa akin kapag nagtanong ka kasi parang nagda-doubt ka pa Pero kung talagang kilala mo na si Jesus at puno ka ng kanyang word, ikaw ay nagbabasa ng magandang balita, ng good news, wala ka nang dapat itanong Kasi kung talagang, paano ko ba sabihin to? Kung talagang kilala mo na nga siya, dapat wala ka nang pwedeng itanong pa Kasi kilala mo na siya. Nandun na yung, kilala mo na siya, dapat mag-trust ka na lang sa kanya. At dapat ipagkatiwala mo na lang lahat ng ginagawa mo sa kanya. At syempre, kung may doubt ka, wala ka ibang dapat gawin kundi mag-pray. Kasi doon ipapaalala ng Panginoon kung naaayon pa ba yung ating ginagawa. Kung ang ating mga ginagawa ay nakakapagbigay pa ba sa Kanya ng kaluguran or nag-glorify pa ba natin ang Panginoon. So, through prayer po, kung tayo ay may mga tanong, dapat ipag-pray muna natin. Mag-worship tayo kung tayo ay nagdadalawang isip. Yun lamang po yung para sa akin. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpuling pagsala po. Next po. Tulog na kayo. Magigising tayo. Good morning sa lahat ng tulog! Kaya gumising. Ako, tanong ko is, dati, nung hindi ko pa kilala si Lord, lagi kong sinasabi, Lord, bakit? Bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Yung pala, yung mga tanong na yun, kailangan palang makilala ko si Lord ng buong buo. As in, para sa akin kasi, ang babaw pa noong panahon na yun na hindi ko kilala yung Panginoon. Pero nung nakilala ko na si Lord, ako rin, nasagot ko rin sa sarili ko yung mga tanong na yun. Kasi, nung nakilala ko na si Lord, parang lahat smooth na yung sitwasyon. Yung sitwasyon mo na pinagdadaanan mo dati. Kaya, malaking pagpapasalamat ko kay Lord na nakilala ko siya. Kasi, as in, lumalalim na at lahat pinagkakatiwala ko na sa Kanya kung ano man yung mga dumadaan at nararanasan. Kaya pala, ganon yung mararanasan natin kung hindi pa natin kilala si Lord. Kasi, mababa pa yung pagkakilala natin sa Kanya at hindi pa natin tanggap ng buong buo si Lord sa puso natin. Kaya, yun lang. Thank you, Lord. MG, ikaw na. Ay, gusto mo umitin. Ako, sa totoo lang, tuwing naguguluhan ako sa buhay, ang dami mong matanong kay Lord na yung nakadepende sa nagiging sitwasyon ko, gano'n. At sa bawat mga katanungan ko, umihiling ako sa Panginoon ng mga kasagutan, gano'n. At tapos, umihingi rin ako ng tulong, paggabay at ano. So, ayun, gano'n. Kaya marami sa bawat, gano'n, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa akin. Hindi ko naisa-isa yun. Sa bawat problema naman na dumarating sa akin na gano'n, may tulong at talagang hindi naman ako pinababayaan ni Lord. Tanong ko po, Lord, maganda po ba yung setup namin ngayon? Good morning po. Kising pa po ba kayo dyan? Sa banda dyan? Yan. Wala po akong matanong kay Lord eh. Kasi,
I really fully understand na lahat po ng ginagawa niya is sabi nga po romance. Ano po kasi yung favorite kong verse? God is using everything for good. Romans 8? 20. 28? 28. Masakit man po, pero we have to really not question God. Pero ang tanong kasi dito is, kung meron akong gustong itanong. Yun po siguro yung personal sa akin is, how deep is the wound that I created to Him? Gaano ko po siya nasasaktan? Ganon. Gaano pa kasakit yung mga nagawa ko for sa mga oras na sinisave niya ako pero hindi ako nagsasubmit. Yung mga ganun po. Yung mga ganung bagay na hindi tanong para sa akin, para sa kanya. Yung gano'n ba, gano'n ko po ba siya nasasaktan sa mga pagkakamali ko. Gano'n. Kung worthy po ba talaga ako sa salvation. Yun. And second, tatanong ko na rin kung nasan si nanay ko, tsaka yung tatay ko. Kasi hindi ko talaga po masigurado kung nasan sila. Kaya yun lang po. Hope not cow. Ano gusto kong tanong kay Jesus? Magandang tanong kay Jesus. Una, Lord, pangalawang linggo pa lang yung coffee maker namin, ba't nabasa? Second week pa lang yan, Lord. Anong purpose mo, Lord? The second week pa lang yan. Parang sinasabi, mag-stop na lang. Anong purpose si Lord doon? Pangalawa, gusto kong, Lord, bakit wala kaming pakpak? Amen. Dito, nag-enjoy po kasi ako manood ng mga videos ngayon sa YouTube na, drone po siya, tapos basta yung mga views po sa iba't ibang bansa. Tapos ang ganda niya, parang sabi ko, parang ang sarap palang lumipad. Ayan. So, parang ang sarap lumipad. So, na-excite ako kung nakita kami in the future. Baka lumilipad tayo sa langit, baka may pakpak tayo. Amen. Ano pa ba? Siguro, ito yung pinaka-spiritual ko na tanong siguro for you, the Lord. Pero curious talaga ako bakit nabasag yung yung coffee maker natin. Bago-bago. Dito, Lord, kasi po yung recently na tumatatak sa isip ko ng matagal na panahon is yung pag napiga tayo, anong katas yung lumalabas sa atin. So, kung nasa atin po yung fruit of the Holy Spirit, pag po napiga tayo, dapat ang lalabas sa atin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pero may mga kaganapang these past few days na triggered ako. So sabi ko, Lord, kailan ba pwedeng magalit? Ayan. Kasi tawag dito, hindi rin naman kasi pwedeng hindi tayo magalit. Kailangan din kasi natin magalit tawag dito, ang conflict po kasi, may reason po bakit nangyayari yan. So, sa Bible po, ang pinakamarami pong conflict talaga is sino? Sino na alam? Si Paul. Ayan. Mahilig makipag-away si Paul. Pagpapasahin niyo po yung letters niya. Akala niyo mabait lang yun, pero tawag dito, pag binasa niyo yung context nun, talagang nang-aaway siya ng mga disipulo niya, ng mga churches niya. Bakit ganyan kayo po? So, ayun. Pero si Paul din yung nagsabi ng di ba? The fruit of the Holy Spirit is love. Siya rin yung nagsabi ng love is patient, love is kind, di ba? Pero siya rin yung laging galit.
Hindi naman siya galit, pero tawag dito, siguro dahil hindi nyo madalas nakakasama, hindi na mauso yung text message nun, sulat niya na pinapadala yung mga reminders niya, katulad na sa Corinthians, sabi niya, puro pa kayo mga bata. Yan. Nag-ano kayo, kay Apollos ako, kay Paul ako, ganyan. Ano ba kayo? Puro kayo kailangan nyo kayo mga gatas, mga immoral, mga sexual immoral, sabi. So, tawag dito. Tapos, kung kilala niyo po yung Gospel of Mark, ayun, ang una po talagang disciple ni Peter is si Mark. Kaya lang po, dahil siguro nung time na gusto ni Paul ng kasama na malalim, pinapaiwan niya si Mark. Ngayon si Barnabas, gusto niya isama si Mark. So naghiwalay po ng landas si Paul at saka si Barnabas kasi nga, ayaw kasama ni Paul si Mark. Tapos, si Mark po, napunta siya kay Peter. Ngayon, dahil napunta si Mark kay Peter, kaya po tayo may Gospel of Mark. Ayan. Tapos, tapos ano pa ba? Yun, marami ring diskusyon at conflict si Paul sa mga apostles. Kaya nga dahil nag-away sila, sabi ni Paul, sige, dyan na kayo sa Hudyo mag-preach, ako doon ako sa Gentiles. Total, mga ganyan naman kayo. So, tawag dito. Ayun, yun ang gusto ko itanong kay Jesus. Kailan ba dapat magalit? Ayun. Kasi gusto kong i-embrace yung pag nagagalit ka, joy, peace. Pero hindi kasi pwede, kailangan din natin magalit paminsan-minsan. Kasi minsan yung mga tao, kung hindi ka pa magagalit, di pa nila isipin na seryoso ka. So, ayun. Tanong kay Jesus, Lord, kailan ba ako pwede magalit? Ayun lang po sa akin. Thank you, Lord. Pass. Si Ho. Pass. Good morning po. So magaling mga tanong na ito. Pero yeah, if I'm going to ask question kay Lord, siguro doon sa Lord, patingin nga ako paano mo kinuha si Elijah. Paano kinuha si Enoch na walang kamatayan. But anyway, it's not a question, but I go with a certain request of Lord, sustain me. This is a kind of request na, I know we have a lot of question kay Lord. Marami tayong tanong. But this time around, siguro dahil sa nag-age na ako, malapit na rin ako mag-40. Ilang years na lang? 3 years na lang, mag-40 years old na ako, no? Tagal pa, Pas. 37 na ako. Tagal pa. Tagal pa ba? Tagal pa. 3 years, siguro may tayo, extension na naman. Amen. Pero yeah, there's this request kay Lord na gusto ko masustain niya ako. Gusto ko hanggang sa muli pagbabalik niya, hindi ko ano yung love ko na meron. Kasi there are a lot of problems talagang dadanasin natin. Pero if there's a sustained grace ng Panginoon, I know I can make it to the end. Hanggang sa mamatay tayo sa mundo ito. So mga kapatid, right now, this is the last day we will be talking about feeling. I wanted to do some reflections sa sarili natin. How do we respond sa mga problema na binibigay ni Lord sa atin? Sometimes we focus in paano gawin yung mga solusyon sa problema natin, paano natin protektahan, paano natin i-ayusin. Nandito pa si Ron. Ba't sobrang malakas yan? Ayun. So, paano natin ayusin yung mga bagay-bagay? Ang daming pumapasok lagi sa sarili natin. We tend to forget na, sige nga Lord, no? Yun yung exercise ko ngayon. Daming mga katanungan, pero I started to have this situation. Sige, mag-pray tayo. Let's see kung ano yung magiging response ni Lord sa mga bagay. So, brothers and sisters, sa ating Panginoon sa Kristo, magpatuloy tayo, huwag tayo patadaya sa gawain ng chapel. Yes, may mga moment na ngayon siguro na-enjoy niyo pa kung paano si Lord bless kayo. Pero paano pag dumaranas tayo ng problema? Are we still enjoying it? Gusto ko
meron man tayong grace, meron man tayong biyaya, meron man tayong mga naranasang biyaya ng Panginoon. How are we? Pero pag may problema na, masaya pa rin ba tayo na naglilingkod kay Lord? So maraming bagay. So I hope hindi tayo maging katulad ka ni Philip na more on focus about his own calculation, but rather we start to understanding, oh nga, Lord, I need you, kayo, Panginoon, sa bagay na to. And let's start confessing na, Panginoon, this is, I am your clay, I am your jar, ikaw bahala sa akin. Kung ano man din na gusto mo sa akin, let it be, let it be. Amen? Sige tayo natin manalangin. Dahil ang Diyos, sa umaga nito, nagpapasalamat po kami sa mensahe po na binigyan niyo po sa amin. We pray also, Father God, sa buhay ng bawat isa na nag-spend ng time para sa morning watch po ito. Dalayan po namin sa bawat mga kapatiran po namin na naranas pa rin ng mga questions, ng mga struggles sa buhay. Lord, kayo po ang kumausap. Kayo po para ka na mag-sustain ng grace niyo po upang mas malaman po namin naman na kayo po, Panginoon, yung Diyos namin na siyang mayakda ng buhay po namin. We pray, Father God, right now, sa aming paglabas sa tahanan ito, sa lugar po ito, Panginoon, baon-baon po namin yung pag-ibig, yung pagtsatsaga, yung kahinahunan, Panginoon. Higit sa lahat, baonin po namin yung patuloy po ng pagpapakumbabasa ng mga sitwasyon na meron po kayo, Panginoon. Lord, we ask your Holy Spirit, Father God, to guide us. We ask your Holy Spirit, Father God, to give us wisdom. And especially of what we're doing, Panginoon, sa mundong ito. Patuloy niyo po kami i-guide sa maraming bagay, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa umagang ito, Father God, patuloy po namin tinataas ang iyong pangalan at dinadakila sa aking po mga buhay. Sa aking po mga kapatiran na nanonood online via Facebook Live, Father God, we pray, touch their heart, touch their lives, Father God, kayo patuloy na siya mag-provide sa mga pangangailangan nila. In aspects of their life, financial, spiritual, mental, Panginoon, kayo, Panginoon Diyos, ang siyang mag-provide mga pangangailangan nila. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Everybody say, Amen.